Isang mainit na hapon nang bumaba si Martina Tolentino mula sa bus. Pawis siya ng kanyang likod, bitbit ang shoulder bag na may malamang payong, face powder at folder ng kanyang mga medical records. Tumigil siya sa harap ng mataas na gusali kung saan matatagpuan ang St. Clemente Medical Center. Sa wakas, makakapagpa-check up na rin. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili habang tumingin sa orasan. 2:00 na ng hapon. Matagal lang sumasakit ang puso niya na hindi naman palaging masakit, pero parang may kung anong iniinda sa loob. Nagsimula ito ilang buwan ang nakaraan. Ayaw na sana niyang lumuwas ng Maynila, pero pinilit siya ng kanyang kaibigang si April na magpatingin sa espesyalista. Martina, huwag kang makulit. Ospital na yan, hindi mahuhula. Mas mabuting malaman mo agad kung anong meron. Sabi ni April noong 1 linggo. Sumunod naman siya. Ayaw niyang tumagal pa ang alinlangan. Pagpasok niya sa lobby ng ospital, ay sinalubong siya ng malamig na aircon at tahimik na ambience. Parang hindi ospital at parang isang hotel. Nurse, ako po si Martina Tolentino. May appointment po ako kay Dr. Sevilla. Sabi niya sa front desk. Teka lang po ma'am ha, check ko lang. Nag-type ang nurse sa computer. Yes po. Nandito na po kayo sa list. Room 607 po. Diretso lang po kayo sa 6th floor. Left wing. Salamat po. Tugon ni Martina habang inabot ang ID at tinanggap ang visitor pass. Sa elevator pa lang ay medyo kinakabahan na siya. OB-GYN si Dr. Sevilla at hindi siya komportable kapag exam ng usapan. Pero kailangan niya itong harapin. Ayaw naman niyang magkasakit at mapabayaan. Paglabas niya ng elevator, ay agad siyang tinawag ng receptionist ng clinic. Miss Tolentino? Tanong ng babaeng naka-uniform. Opo. Sige po, upo lang muna po kayo. May isa pa pong pasyente si Doc pero on cue na po kayo. Tumango lang siya at umupo. Binuksan ang bag, kinuha ang tubig at saka huminga ng malalim. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng klinik at lumabas ang isang buntis na babae. Miss Tolentino, pasok na po kayo. Tawag ng receptionist. Pagpasok niya sa klinik ay hindi niya inaasahan ang itsura ng doktor. Matangkad, gwapo, maayos ang tindig, makinis ang kutis, at ang labi parang hindi pwedeng hindi tingnan. Siya, si Dr. Arjun Sevilla. Good afternoon po, Dr. Sevilla. Bati niya habang pilit iniiwas ang tingin. Ngumiti si Dr. Arjun Sevilla at tinurong upuan. Good afternoon din, Miss Tolentino. Ano pong concern natin ngayon? May ilang buwan na po akong sumasakit ang puson ko. Hindi naman po tuloy-tuloy, pero parang may bumabakat sa loob eh. Minsan akala ko menstruation, pero wala naman. Okay. May dala po ba kayong past records o ultrasounds? Inabot niya ang folder. Kinuha naman ito ni Arjun at sinuri. May findings sa last ultrasound mo na may smooth cyst sa left ovary. Pero hindi naman alarming. At check natin para sigurado. Tumayo si Arjun at tinawag ang nurse. Please prepare the exam room. Ipa-TVS natin si Miss Tolentino. TVS po? May kaba sa boses na tanong ni Martina. Transvaginal scan. Don't worry, hindi masakit. Gusto lang nating makita ang loob ng reproductive system para sure. Pagkatapos ng ilang minuto, ay pumasok si Martina sa exam room. Pinagpalit siya ng gown at tinulungan ng nurse sa proper position. Sa gilid ng kwarto ay sinimulan ni Arjun ang procedure. Tahimik siya at puro tungin si monitor. May fluid sa bandang kanan. Pero nothing major. Routine scan lang. Just in case, I request additional labs. Bulong ni Arjun, saka kinuha ang gel para sa next step ng scan. Kinabukasan ay bumalik si Martina para sa blood test at ilang laboratory requests. Sinabihan siyang hintay ng tawag ng klinik para sa resulta. Wala sa loob niyang kaba. Iniisip lang niya ay baka PCOS o simpleng hormonal imbalance lang ito. Makalipas ang 3 araw, ay tumawag ng ospital. Pinababalik siya ni Dr. Sevilla. May urgency sa tono ng nurse na parang hindi normal.
Kinabahan si Martina. Baka may problema. Bulong niya sa sarili habang naglalakad papunta sa ospital. Pag-upo niya sa harap ni Arjun, ay napansin niya agad ang seryosong ekspresyon nito. Hindi to kagaya ng dati na may bahagyang ngiti. Mr. Lundino, this is very unusual. Kaya gusto ko na maging diretso. Tumango lang si Martina na nakapako ang tingin. Positive po kayo sa pregnancy test. Ano po? Buntis po kayo, Mr. Lundino. Nanigas siya sa kinauupuan. Buntis? Paano yung mangyayari? Wala akong boyfriend. Wala akong relasyon sa kahit na sino. Never pa akong... Hindi niya naituloy dahil napapahiya siya. Tumigil si Arjun. Alam kong nakakagulat. Kaya inibistigahan namin agad. At may nakita kaming error. Napakapit si Martina sa upuan. Anong klaseng error? May nangyaring laboratory mix-up nung isang araw sa check-up mo. May vial ang processed sperm na nahinda dapat para sa isang scheduled IVF patient. At posibleng ikaw natrukan nito. Parang tumigil ang mundo ni Martina. Nanlaki ang mata niya. Hindi siya agad makapaniwala. Teka lang, anong ibig niyong sabihin? Parang aksidente akong nabuntis? Natahimik si Arjun na tumango. Imposible to. Hindi ba dapat legal to? Dapat may consent, may protocol. Mr. Lundino, humihingi po kami ng paumanhin. Internal investigation is ongoing. Pero isa sa mga sample na ginamit sa research namin ay sa akin ang galing. Hindi alam ni Martina kung anong mararamdaman. Kung galit ba, takot o pagkalito. Bakit sa'yo? Ibig sabihin, ikaw ang ama? Hindi sumagot si Arjun at tumango lang. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan sa loob ng klinik. Walang umiimik. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halos pagbulong na sabi ni Martina. Wala rin akong intensyong mapunta tayo sa ganitong sitwasyon. Pero gusto kong maging responsable. Gusto kong suportahan ka. Seryosong sagot ni Arjun. Napatingin si Martina sa kanya. Malinaw sa mata ng doktor ang sinseridad. Ngunit ang puso niyang hindi pa handa sa kahit anong relasyon, ngayon tinutulak ng isang pangyayaring hindi niya pinangarap. Habang naglalakad siya pauwi ng Batangas, ay iniisip ni Martina kung sasabihin ba agad ito kay April o sa kanyang lola. Hindi pa siya handang maging ina at lalong hindi niya alam kung paano babalansihin ang buhay na dati tahimik pero ngayon ay may dalang lihim na hindi niya inaasahang bubulabog sa kanyang kinabukasan. Ngunit sa dulo ng araw ay isang tanong lang ang gumugulo sa kanya. Paano kung ang pagkakamaling to may dahilan? Nag-iisa ni si Arjun sa kanyang klinik habang pinagmamasdan niyang larawan ng ultrasound sa loob ng file. Maliit pang embryo, halos isang butil pa lang pero malinaw ang sinasabi ng mga laboratory test na buntis si Martina. At batay sa investigasyon ng laboratory technician, si Arjun ang sperm donor. Pumikit siya't napabuntong hininga. Saglit pa ay pumasok si Dr. Laika Ramos, ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa ospital. Arjun, nabalitaan ko. Totoo ba yung nangyari? Tanong ni Laika habang sinasara ang pinto. Tumango si Arjun habang pilit na tinatago ang kaba. Totoo. At ako ang biological donor. Confirm na. Paano nangyari yun? Hindi ba't confidential lahat ng sample sa sperm bank ninyo? Confidential nga. Pero yung sample ko, hindi na dapat nakastore. Dapat itinapo na yon after the research ended. Apparently, may isa pa palang vial na naiwan at nasama sa mga IVF patients. Kaya sa routine check-up ni Mr. Tolentino, siyang naturukan. Walang intensyon, walang permission. And now, she's carrying my child. Natahimik si Laika. Ilang segundo na silang hindi nag-usap hanggang sa tumikim si Laika at tumingin sa kanya. So anong plano mo? Tumitig lang si Arjun ng malamlam kay Laika, waring naguguluhan pa din. Samantala, sa kabilang ibayo ay si Martina ay nasa loob ng kanyang maliit na bahay sa Batangas.
Nakahiga sa kama pero hindi mapakali. Katatapos ng hapunan nila ng lola Pining niya na hanggang ngayon ay hindi pa nila alam ang buong katotohanan. Anak, may iniisip ka ba? Parang wala ka yata sa sarili mo simula kahapon. Tanong ni Lola Pining habang sinasali ng mainit na salabat sa tasa. Wala po la. Pagod lang po siguro. Maraming ginagawa sa trabaho. Ngunit hindi kumbinsido si Lola Pining. Pero tumango na lang ito. Hindi alam ni Martina kung kailan niya masasabi sa lola niyang totoo. Buntis siya at hindi dahil sa normal na paraan. Wala siyang asawa at wala ring nobyo. At ang ama ng bata ay isang doktor na halos kakikilala lang niya. Kinabukasan ay maaga siyang tumawag sa ospital at humingi ng follow-up appointment. Hindi siya mapalagay. Kailangan niyang makausap si Dr. Arjun. Hindi sapat ang mga paliwanag nung nakaraan. Gusto niya ng linaw pa. Gusto niyang malaman kung anong parte ng buhay niya ang dapat ayusin o buwagin. Pagdating niya sa ospital, ay nakita na naghihintay na si Arjun sa klinik. Tumingin ito sa kanya na parang may daladalang bigat sa kanyang dibdib. Thank you for coming over. Bungad ni Arjun habang pinapasok siya sa loob. Umupo si Martina at diretsyong tumingin sa kanya. Gusto ko lang malaman ang totoo, Doc. Masyado pa rin ako naguguluhan at gusto kong maging malinaw ang lahat. Walang problema. Sasabihin ko lahat. Mga 3 taon nang nakakaraan, nang intern ako, ay may sinimulang project dito sa ospital. Part ng fertility research. Kailangan ng sperm donors mula sa mga healthy individuals. Voluntary to. Confidential. At isa ako sa mga nag-donate. Okay. Sagot ni Martina na tahimik pero nakikinig. Matapos ang project, ay sinabing sisiraan na lahat ng sample. Pero mukhang may naiwan. At sa hindi inaasang pagkakataon, yun ang nagamit sa'yo. Hindi namin agad napansin. Pero bakit mo pa tinanggap maging donor kung hindi ka naman interesado sa mga gantong komplikasyon? Wala talaga akong inaasahan. College pa lang ako noon. Hindi ko alam na may gantong mangyari. At kung may kasalanan ako, yun ay dahil hindi ko sinigurong nabura lahat ng records ko. May pamilya ka na ba? May girlfriend, asawa? Sunod-sunod na tanong ni Martina. Umiling si Arjun. Wala. Hindi ba ako nagkarelasyon ng seryoso? Mas inuna kong residency at trabaho ko. Kung ganon, anong plano mo ngayon? Kasi ako hindi ko pa alam. Hindi ko pa rin alam kung tatanggapin ko tong sitwasyon o lalayo ako. Huminga ng malalim si Arjun. Martina, hindi ko hiningi ito. Pero ngayon nga dito na. Gusto ko maging bahagi ng desisyon mo. Hindi bilang isang doktor, kundi bilang ama. Yun ay kung papayagan mo. Muling tumahimik si Martina. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot sa sinabi ni Arjun. Gusto nitong maging responsable, pero ang puso niya ay hindi pandang tanggapin ang lahat. Tumayo siya at kinuha ang bag niya. Sa ngayon, Doc, kailangan ko muna ng oras. Hindi ko kayang magdesisyon agad. Martina. Tawag ni Arjun. Tumigil siya sa pintuan at humarap muli. Wala akong galit sa'yo. Pero hindi rin ako handang pumasok sa buhay ng isang taong hindi ko paganap na kilala. Baka kailangan muna nating magsimula sa umpisa. At tuluyan ang nawala sa paningin ni Arjun ang dalaga. Ilang minutong nakalipas ay pumasok naman si Laika. Kamusta? Well, sinabi ko na lahat. Hindi pa rin siya sigurado. Natural lang yon. Hindi madali sa isang babaeng magdalang tao. Lalo na't hindi naman to normal na pangyayari, no? Tumango si Arjun. Pero kung gusto mo talagang maging bahagi ng buhay ng batang yon, huwag mo siyang pilitin. Kaibiganin mo muna. Kilalanin. Ipakita mong karapat dapat ka. Hindi dahil sa pagkakamali kundi dahil pinili mo siyang alagaan. Napatingin si Arjun kay Laika. Simple lang ang sinabi nito pero tumama sa kanya. Simula sa araw na yon ay nagpasya siya. Hindi siya lalapit kay Martina bilang doktor o donor. Lalapit siya bilang Arjun. Isang lalaki may pananagutan, may respeto at posible nga may damdaming nahuhulog sa isang babaeng hindi niya inaasahang mamahalin. At si Martina, habang nasa bus pa uwi,
ay iniisip ang lahat ng sinabi niya ni Arjun. Pinikit niyang mga mata at hinawakan ng sariling tiyan. Hindi ko pa alam kung paano kita bubuhayin, anak. Pero isa lang sigurado, hindi kita iiwan at pababayaan. 3 araw nang lumipas mula nang huling mag-usap sina Martina at Dr. Arjun. Ngunit tila hindi pa rin matahimik ang isip ni Martina. Kahit anong pilit ng ibaling ang atensyon sa trabaho, sa bahay, o kahit sa panunood ng Korean drama sa laptop, ay laging bumabalik sa isipan niyang mukha ni Arjun at ang mga salitang binitawan nito na gusto nitong maging bahagi ng kanyang desisyon, hindi bilang isang doktor, kundi bilang ama ng dinadala niya. Nakaupo siya sa maliit na balkonahe ng bahay nila sa Batangas habang humihigop ng kape. Sa loob naman ay abala si Lola Pining sa pagdidilig ng halaman. Ramdam ni Martina ang pagbagong unti-unting dumarating, hindi lang sa katawan niya, kundi pati na rin sa puso at isipan. Nagbukas ang screen door at sumilip si Lola Pining. Anak, para talagang may bumabagabag sa'yo. Di ka na nga makausap ng matino. Ano bang iniisip mo riyan? Napangiti si Martina pero halatang pilit. La, may sasabihin ako. Tumigil sa pagdidilig si Lola Pining at umupo sa kanyang tabi. Aba, seryoso yata yan. O sige, ilabas mo na. Huminga ng malalim si Martina. La, buntis po ako. Diretsong sambit ni Martina. Nanlaki ang mata ni Lola Pining. Anong sabi mo ka mo? Buntis ka? Tumango si Martina at hindi niya na pinahaba pa. Opo, pero hindi normal ang nangyari. Hindi po dahil sa lalaki. Hindi rin ako, basta, nagkaroon po ng pagkakamali sa ospital. Naiturok po sa akin ng hindi sinasadya yung sample sa isang procedure. Napatitig si Lola Pining at natahimik. Hindi ko po ginusto yun, La. Hindi ko nga po maintindihan nung una eh. Pero totoo. At yung ama, isa sa mga doktor sa ospital, si Dr. Arjun. Nagtagal ang katahimikan hanggang si lumapit si Lola Pining at hinawakan ng kamay ni Martina. Anak, hindi ko lubos maisip kung paano nangyari yan. Pero isa lang sigurado ko, wala kang kasalanan. At kahit gantong nangyari, huwag mong isipin na wala kang karapatang maging masaya. Napaiyak si Martina. Sa wakas, ay nailabas na rin niya ang matagal niya ng tinatago. Kay Lola Pining lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na umamin. Kinabukasan, nagulat si Martina nang makatanggap siya ng text mula kay Arjun. Good morning. Pasensya na kung nag-text ako ha. Gusto ko lang sanang kumustahin ka. Kung okay lang, gusto kitang iyaing mag-lunch. No pressure. I just want to talk. Kahit bilang magkaibigan. Pinag-isipan nito ni Martina ng ilang minuto. Hindi niya alam kung handa na siyang makaharap si Arjun. Pero may parte sa kanyang nagsasabing dapat niya na rin itong bigyan ng pagkakataon. Kaya nag-reply siya. Sige, magkita tayo. Sabihin mo kung saan. Sa isang tahimik na cafe malapit sa ospital ay muling nagkita sina Martina at Arjun. Nakasuot ang simpleng polo si Arjun at mukhang pagod pero maaliwalas pa rin ang mukha. Si Martina naman ay naka-pants at loose blouse. Simple pero disente. I'm glad you came. Bungad ni Arjun habang iniabot ang menu. Okay lang, hindi rin naman ako mapakalis sa bahay. Tumango si Arjun. Martina, gusto ko lang linawin na wala akong intensyong guluhin ng buhay mo ha. Alam kong komplikado na ang lahat. Pero gusto ko lang sanang malaman mo kung anong nararamdaman ko. Ano bang nararamdaman mo? Gulo rin. Takot. Pero may kasamang pananagutan. Hindi kita pipilitin. Pero ayokong basta ka nilang iiwan na parang wala akong kinalaman doon. Naiintindihan mo bang sinasabi mo? Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya kong isama ka sa prosesong to. Hindi ko alam kung kaya kong pagkatiwalaan ka. Alam ko at naiintindihan ko. Kaya kung okay lang sa'yo, gusto ko sanang simulan sa pagkakaibigan muna. Kahit simpleng usap, kamustahan. Hindi dahil sa bata, kundi dahil gusto rin kitang makilala. Hindi agad nakasagot si Martina.
Pero sa kabila ng lahat ay may naramdaman siyang kakaibang gaan. Hindi pilit, hindi rin pabigla-bigla. Maaaring wala pang tiwala, pero may puwang para sa simula. Makaraan ng ilang araw ay nagsimula ang regular na pagmimensahe nila sa isa't isa. Kamustahan sa umaga, kwentuhan ng konti sa gabi, hanggang sa minsang niyaya siya ni Arjun sa ospital. Hindi bilang pasyente, kundi para makita ang mga batang pinapanak ng team nila. Hindi niya inaasahan, pero may parte sa kanyang natuwa. Minsan sa nursery ward ay pinapanood ni Martina ang mga bagong silang na sanggol. May maliliit, may umiiyak, at may mahihimbing ang tulog. Naisip mo na ba kung lalaki o babae? Tanong ni Arjun habang nakatayo sa kanyang tabi. Hindi pa, pero kahit ano, basta malusog. Napangiti si Arjun. Baka artistang magiging anak natin. Magandang genes mo eh. Napatawa si Martina. At seryoso ka pa talaga sa natin ha? Gusto kong maging part. Kahit anong paraan. Samantala, sila ay kay lihim na pinagmamasdan sila mula sa kabilang hallway. Mahigpit ang hawak sa clipboard. Sa totoo lang, ay hindi siya sang-ayon sa biglaang paglapit ni Arjun kay Martina. Hindi itong kompetisyon para sa kanya. Pero hindi rin niya matanggap na parang nawawala ng espasyong matagal niya ng ginugol sa piling ni Arjun. Bilang kaibigan, kakampi, at minsan ay umaasang higit pa roon. Wala namang kasalanan ng babaeng yon. Pero hindi siya bagay sa mundo mo, Arjun. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, habang nasa kamay hindi naman mapakali si Martina. Hinawakan niya ang tiyan at ngumiti ng konti. Mahina, pero totoo. Anak, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang ibibigay ko sa'yo. Pero may isang taong gustong makibahagi sa atin. Di ko alam kung papayagan ko. Pero baka yun ang dapat. Napapikit siya. Maraming tanong at maraming duda. Pero may isang malinaw na sa gitna ng gulo at paggalito ay may isang damdaming unti-unting nabubuo. At sa puso niyang matagalang sarado sa posibilidad ng pagmamahal ay may kumakatok. Hindi pa siya handang bumukas ng buo. Pero handa na siyang sumilip. 9:00 ng umaga nang pumasok si Laika sa lounge ng mga doktor. Suot ang kanyang puting coat at itim na slacks. Bit-bit niyang isang cup ng kape at folder ng mga pasyente. Pero sa likod ng maayos ng kilos ay may bumabagabag sa kanya. Ang lalaking matagal niya nang iniingatan sa puso, si Arjun. Umupo siya sa tapat ng locker niya at napabuntong hininga. Lahat ng tao sa ospital ay alam na siguro ang kwento. Hindi man diretsa ang sinasabi ay nagkalat na ang bulong-bulungan na si Dr. Arjun daw ay yung nakabuntis ng pasyente. Kung paano raw nangyari yun, na aksidente lang daw. Tapos ngayon, parang nililigawan na rin daw yung babae. Mga chismis na walang magawa ni staff sa ospital. Naiinis si Laika sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung mas nasasaktan siya dahil sa sitwasyon o dahil mapapaliw na sa kanya si Arjun. Ilang oras ang lumipas ay nagkita sila ni Arjun sa hallway papunta sa conference room. Arjun! Tawag niya. Napalingon ng binata. O Laika, kamusta? Pwede ba tayo mag-usap? Sure, dito na lang ba? Sa labas na lang. Saglit lang naman eh. Tumango si Laika at naglakad papunta sa maliit na garden ng ospital. Tahimik muna silang dalawa habang nakaupo sa bench. May gusto ka bang sabihin? Halat nang nag-aalangan na tanong ni Arjun. Arjun, matagal na tayong magkaibigan, di ba? Matagal na, oo. Nakikita ko yung mga nangyayari at naiintindihan ko kung bakit ka naging concerned kay Martina. Pero gusto ko lang itanong, sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo? Napatingin si Arjun sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Baka naaapektuhan ka lang ng guilt. Baka kaya mo siya gustong samahan ay dahil sa pakiramdam mo ang kasalanan mo ang lahat. Pero alam mo bang delikado yan? Baka mas lumalim pang sitwasyon at pareho kang masaktan. Natahimik si Arjun. Tiningnan niya si Laika, saka siya nagsalita. Alam ko naman na hindi normal itong sitwasyon namin. Pero hindi ko na ito ginagawa dahil lang si guilt, Laika.
Sa totoo lang, gusto ko siyang makilala. Hindi bilang ina ng anak ko, kundi bilang siya mismo. Nag-ibang ekspresyon ni Laika. Halos hindi niya may pinta ang kanyang muka. So, gusto mo siya? Matagal bago sumagot si Arjun. Hindi ko pa alam. Pero masaya ako tuwing kasama ko siya. Hindi ko naman to pinilit eh. Hindi ko rin to plinano. Tumango si Laika, pero sa loob-loob niya ay may kung anong humigpit sa kanyang dibdib. Nagsisisi siya dahil sa pagbibigay ng advice ng si Binata sa kung anong dapat gawin para masuyo si Martina. Pero ang totoo ay matagal na rin siyang umaasa. Akala niya ay balang araw si Arjun din ang makakakita sa kanya. Pero heto siya ngayon, iniwan sa tahimik na sulok ng pagkakaibigan. Kinabukasan ay nagpunta si Martina sa ospital para sa regular na prenatal check-up. Maaga siyang dumating kaya naupo muna siya sa waiting area. Habang nag-aabang ay lumapit si Laika. Miss Tolentino? Bati niya. Tumayo naman si Martina. Yes, ako po yun. I am Dr. Laika Ramos. Isa ako sa mga OB consultant dito. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Nag-aalangan si Martina pero tumango rin. Sige po. Dinala siya ni Laika sa isang malitang conference room. Narinig ko ng buong kwento. Hindi ko intensyon na panghimasukan ng personal mong buhay. Pero bilang kapwa babae, gusto ko lang sanang makausap ka ng maayos. Tahimik si Martina at nakikinig. Alam kong hindi mo ginustong nangyari. At alam kong mahirap para sa iyong sitwasyon. Pero gusto ko lang sanang mag-ingat ka sa mga desisyon mo. Hindi porke tinutulungan ka ni Arjun. Ibig sabihin ay madali lang lahat. Hindi ko naman po iniisip na magiging madali. At hindi ko rin hinihingi ang tulong niya. Siyang nag-volunteer. Malamig ang boses na sagot ni Martina. Alam ko. Kaya sana nga maging malinaw sa ang intensyon niya. Yan matagal ko na siyang kilala. At minsan gumagawa siya ng bagay dahil sa pressure. Hindi dahil gusto talaga niya. Napatingin si Martina sa kanya. Doktora, kung may gusto po kayong sabihin, diretsahin niyo na lang po. Kasi kung tungkol sa amin ni Arjun to, mas mabuti po sigurong siyang kausapin ninyo, hindi ako. Nagulat si Laika sa sagot niyo ni Martina. Hindi niya inaasahan ang tapang ng dalaga. Hindi mataray, pero malinaw. Pasensya ka na. Gusto ko lang sanang maging malinaw ang lahat. Pilit ngumiti na saad pa ni Laika. Maging malinaw din po sana sa inyo na hindi ko po siya pinipilit at lalong wala po akong balang agawin ng kahit na sino. Matapos ang usapan, ay lumabas si Martina ng silid. Malalim ang kanyang paghinga. Hindi niya inaasahang may ganitong tensyon sa ospital pero malinaw sa kanya ngayon na hindi lang sila ni Arjun ang sangkot dito. Pagkatapos ng check-up ay tinext siya ni Arjun. Andito ka pala. Gusto mo bang mag-dinner tayo mamaya? Naisip ni Martina naging usapan nilang dalaw ni Laika. Naramdaman niya nga dapat marinig ni Arjun ang buong katotohanan. Sige, may gusto rin sana akong sabihin. At sa isang maliit na karinderya sa tapat ng ospital ay nagkita sila. Simpleng lugar lang, walang sosyalan pero presko tahimik. Ayos ka lang ba? Tanong ni Arjun habang pinapasa ang baso ng tubig. May nakausap ako kanina. Si Dr. Laika? Nagbagong ekspresyon ni Arjun. Talaga? Anong sinabi niya? Wala namang masyadong masama. Pero malinaw sa akin na hindi lang concern ang dahilan kung bakit siya nakikialam. Matagal ko siyang kaibigan. Pero alam kong may nararamdaman siya. Arjun, ayokong pumasok sa isang sitwasyong may nasasaktan. Kung hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo para sa akin, mas mabuting itigil na natin to habang maaga pa. Pero gusto kitang makasama. Alam kong hindi pa to ganap na pagmamahal. Pero gusto kong malaman kung saan ito pwedeng humantong. Napayuko si Martina. Hindi ko pinipilit ang sarili ko sa'yo. Pero ayoko na makisali sa gulo. May bata akong daladala. Ayokong simula pa lang ay komplikado na ang mundo niya. Hinawakan ni Arjun ang kamay ni Martina. Wala kang kasalanan, Martina. At kung papayagan mo ako, gusto kong protektahan kayong dalawa. Hindi lang dahil sa obligasyon.
kundi dahil gusto ko. Habang nag-uusap sila, ay nakatayo sa labas si Laika. Hindi makalapit. Pinagmamas na lang ang dalawa habang nag-uusap. Fumigpit ang hawak niya sa dalang folder, saka dahan-dahang lumayo. Hindi pa siya nang sumuko. Pero sa unang pagkakataon, ay alam niyang may karibal na siyang hindi basta-basta. Nang makauwi si Martina, ay tahimik siyang nakaupo sa bangkito sa may balkonahe. Nakatingin siya sa malayo. Hawak-hawak ang maliit na mug ng salabat na inihain sa kanya ni Lola Pining. Gabi na pero ramdam pa rin ang init ng araw sa kanyang balat. Nasa likod niyang matandang babae na matyagang tinatapos ang paglalagay ng langis sa kanyang mga tuhod. Lola? Mahina niyang bungad pero hindi agad sumagot ang matanda. Maya-maya ito tumikhim si Lola Pining. Ano na iha? May gusto ka bang sabihin? Huminga ng malalim si Martina. Lola, tama po bang ituloy ko to? Natanggapin ko si Dr. Arjun sa buhay ko, sa buhay ng magiging anak ko. Napatingin si Lola Pining sa kanya. Ano bang tumatakbo sa isipan mo? Hindi ko po kasi maintindihan. Galit ako sa nangyari sa pagkakamaling niya sa ospital. Pero hindi ko rin maitatanggi na mula nung nilaman kong siyang ama, parang gusto kong siya rin ang kasama ko sa journey na to. Pero natatakot ka? Napayuko si Martina. Opo. Martina, hindi lahat ng bagay na susukat sa kung paano nagsimula. Minsan ang mahalaga ay kung paano yung pipiliing magpatuloy. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka. Pero wag mo ring sayangin ang pagkakataong may makakasama ka. Kung bukal din sa puso niyang responsibilidad. Apo, kung nakita mo kung paano siya tumingin sa'yo sa bawat sandaling magkausap kayo, ay baka hindi mo na kailangang itanong kung seryoso siya. Hindi lahat ng lalaki kayang paninigan ng gantong sitwasyon. Natahimik si Martina, pero nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Iniyuko niya ang muka. Lola, takot lang po talaga ako masaktan. Lumapit si Lola Pining at hinawakan ang kanyang kamay. Mas matakot kang mabuhay sa pagsisisi, apo. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagbihis na si Martina. Simple lang ang suot niya. Blouse na puti, maong na pantalon at sandalyas. Wala siyang make-up. Bit-bit ang maliit na bag at envelope na may mga lab results. Tumungo siya sa ospital. Nagkataong maraming tao sa lobby ng San Celestino Medical Center. May mga pasyente sa wheelchair, mga nurse na naglalakad at mga taga-bantay na nakaupo sa hallway. Tumingin-tingin si Martina sa paligid na tila hindi sigurado kung itutuloy ba ang balak. Martina? Tawag ng isang pamilyar na boses. Napalingon siya. Si Laika yun, naka-duty at suot pa rin ang scrub suit na kulay light blue. Dr. Laika, napadaan ka? May kailangan ka ba? Pwede ko po ba siyang makita? Si Arjun? Tumango si Martina. Oo, sana kung maaari lang po. Hindi malaman kung ngiti o iismid ba si Laika. Nasa lab siya ngayon. May inasikasong samples. Pero sandali lang ha, tatawagin ko. Huminga ng malalim si Martina. At habang naghihintay si doktor, ay tila hindi siya mapakali. Nilalaro niya ang tali ng kanyang bag at pinagmamasta ng bawat galaw ng mga tao sa paligid. Ilang minuto pa ay dumating si Arjun, suot pa ang lab gown at face mask na binaba niya agad nang makita si Martina. Martina? Napatingin agad ang dalaga. Pwede ba tayo mag-usap? Tahimik na tumango si Arjun. Bahagya namang tumango si Laika at iniwan din silang dalawa. Dinala ni Arjun si Martina sa maliit na garden sa likod ng ospital. Doon ay tahimik silang naupo sa kahoy na upuan sa ilalim ng puno ng kalamansi. What's up? Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko talaga. Pero buong gabi kong iniisip to. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Mga titig na tila may nais pahiwatig. May bakas ng kaba ang titig ni Arjun. Kung handa ka, kung buong loob mong panindigan ako at ang batang to, tinatanggap na kita. Sandaling na nahimik si Arjun.
Ngunit hindi niya napigilan ang mangiti at bakas ang paggaluwag sa kanyang dibdib. Handang-handa ako, Martina. Hindi lang dahil sa pagkakamaling yon, kundi dahil sa'yo. Napatingin si Martina at kita sa mukha ng paghina ng tensyon. Hinawakan ni Arjun ang mga kamay niya. Nagkamali ako dati. Hindi ko agad nakita ang halaga ng sitwasyon. Pero simula nung araw na malaman kong buntis ka at akong ama, it changes everything. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako agad. Pero gusto kong simulan natin to. Sa totoo, sa maayos, para sa bata, para sa ating dalawa. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Martina. Kung ganon, subukan natin. At doon, sa simpleng upo ang kahoy sa likod ng ospital, ay nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi perpekto, pero may direksyon at may pag-asa. Ilang araw matapos ang pag-uusap ni Martina at Arjun sa ospital, ay tila may nabuksang bagong pintuan para sa dalawa. Bagamat hindi pa ganap na maganang loob ni Martina, ay ramdam ni Arjun na hindi na rin ito ganoon kalayo sa kanya. At iyon ang sapat na dahilan para magsimula siyang gumawa ng paraan. Hindi lang para sa bata, kundi para sa babaeng unti-unting nagpapatibok ng puso niya. Lunes ng umaga, nakatayo si Arjun sa tapat ng maliit na flower shop sa tabi ng ospital. Hawak niyang isang bouquet ng white daisies at baby's breath. Simpleng bulaklak lang, pero itong paborito ng ina niya at sigurado siyang mabibigyan ng maaliwalas ng ngiti si Martina. Napatingin siya sa phone, ilang beses niya nang tinetext si Martina, pero palaging seen lang ang tugon. Wala man lang okay, thanks, o kahit emoji. Samantalang sa apartment ni Martina, ay nag-aayos ito ng lamesa para sa tanghalian. Tahimik ang paligid, maliban sa mumuting ingay ng kutsarang hinahalo niya sa sopas. Tulala siya. Ang mga napag-usapan nila ni Arjun nung nakarang gabi ay paulit-ulit sa kanyang isip. Napabuntong hinga siya. Hindi niya inaasahang si Arjun, isang taong hindi niya man lang nakadaupang palad bago ang check-up na iyon, ay magiging konektado sa buhay niya ng ganun kabigat. Pero kahit gulo pa rin ang isip niya, ay may kakaibang katahimikan siyang nararamdaman kapag kasama ang doktor. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang may kumatok sa pinto. Pagsilip niya sa peephole ay napatigil siya. Si Arjun? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Arjun doon na may bitbit na bulaklak at box ng cookies. Ay! May halong kaba sa boses na bati nito. Tiningnan lang siya ni Martina, saka dahan-dahang kumunot ang noo. Anong ginagawa mo dito? Tulad ng napag-usapan nating dalawa. Let's do this slowly. Again, I'm not doing this just because of responsibility. Gusto kong makilala ka. Gusto kong maging parte ng buhay ninyo. Sabay abot ng bulaklak. Walang imik si Martina. Tiningnan niyang bulaklak pagkatapos ay si Arjun. Sa isang iglap ay bumuntong hininga siya at tinanggap iyon. Pasok ka muna. Mahina niyang sabi. Sa loob ng apartment ay umupo sila sa maliit na mesa sa kusina. Tahimik silang kumain ng sopas. Maya't maya si Arjun ang unang bumasag ng katahimikan. Masarap to ha? Homemade? Napakamo si Arjun sa batok. Look, I know it's hard to believe someone like me. Hindi ko rin naman inaasahan na maging ganito kabilis ang lahat eh. But I want to start slow. Sa kung anong comfortable ka. Hindi mo kailangan gawin to para lang sa bata. Hindi lang yun. Yes, I'm shocked too. Like what I've said before. Nung nalaman kong buntis ka and then when you finally showed up sa ospital, I don't know. Something changed. Parang gusto ko nilang maging better person. Gusto kong matutong magmahal sa parang totoo. Nagkatinginan sila. Wala nang ibang sinabi si Martina. Pero sa mga mata nito ay tila unti-unti nang natutunaw ang pader na itinayo sa kanyang puso. Kinabukasan, sa ospital ay maagang dumating si Arjun. May dala siyang maliit na stuffed toy na baby giraffe at isang kopya ng pregnancy book na tagla siyang pagkakasulat. Sinadya niya ito para hindi intimidating basahin. Nasa loob siya ng consultation room nang pumasok ang isa sa mga nurse. Doc, may babae pong naghahanap sa iyo sa lobby. Yung si Miss Martina? Mabilis na tumayo si Arjun. Paglapit niya sa lobby,
Nandoon si Martina. May dalang folder ng lab results. Hi, may kailangan lang akong i-clarify sa results. Sabi ng OB, okay na raw lahat. Pero gusto ko lang masigurado. Sure, halika. Dito tayo sa office. Pagkapasok sa opisina, ay nagsimula silang pag-usapan ng kalagayan ng bata. Pinakita ni Arjun ang ilang visual ang development ng baby gamit ang tablet. Mga 7 weeks na ka na ngayon. So kung gusto mo makita ang heartbeat, pwede na tayong magpa-ultrasound next visit. Ganun ba? Oo. Tapos kung okay rin sa'yo, gusto ko sana lang, na ako na rin ang mag-asikaso ng check-up mo moving forward. Para personal ko na rin nababantayan kayong dalawa ni baby. Tumingin si Martina sa doktor. Baka kasi sabihin ng ibang tao, pinipilit lang kita. Ano ka ba? Wala akong pakalam sa sasabihin ng ibang tao, Martina. What matters is what you feel. Kung ayaw mo naman, I'll respect that. But if you let me stay, kahit pa unti-unti, I promise I'll be here. I'll earn it. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Pero sa loob ni Martina ay may piraso ng tiwalang unti-unting tumutubo. Simula noon ay naging mas madalas ang pagdalaw ni Arjun. Minsan naghahatid siya ng groceries, minsan sinasamahan siya ni Martina sa OB visits. Kapag may prenatal vitamins sa kailangang bilhin, kusa siya nag-aabot. Pero higit sa lahat ay nakikinig siya sa mga simpleng hinaing, sa mga misay ayoko na, at sa mga tahimik na luha. Isang gabi, nasa tapat siya ng gate ng apartment ni Martina. Hawak niya ang supot ng lugaw at manggang hilaw. Alam niyang tinatamaan ito ng cravings. Pagbukas ni Martina ng gate, ay napangiti ito. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinanap ang manggang to? Sa totoo lang, craving ko nga ngayon yan eh. I knew it. Psychic na yata ako eh. Napailing si Martina, pero may ngiti sa labi niya. Lumipas pang mga linggo, sa bawat araw na lumilipas, ay naging mas totoo si Arjun sa kanya. Hindi man niya aminin agad, pero sa Martina mismo naghahanap-hanap sa mga text ng doktor. Sa bawat paghahatid dito ng gatas, prutas, o kahit simpleng, kaya mo yan Tina sa text, na tila may inaasahan na siyang presensya. Hanggang isang hapon, habang naglalakad sila pa uwi galing sa OB, ay biglang huminto si Arjun sa harap niya. Martina, I know this might sound fast, pero gusto kong malaman mo, I want to be the kind of father that kid will be proud of. At kung papayagan mo, I also want to be the man beside you. Hindi lang habang buntis ka, kundi after, habang buhay. Nagkatingin silang muli. Walang sagot si Martina. Ngunit sa anyo ng mga mata nito at sa unti-unting pagbitaw ng mga dating pangamba, ay ramdam ni Arjun na unti-unti na siyang tinatanggap. Hindi dahil sa pagkakamaling nag-ugat sa isang aksidente, kundi dahil sa mahakbang na kusa niyang pinili. At sa pag-ibig na hindi niya inakalang matatagpuan sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unting naging bahagi ng araw-araw na buhay ni Martina si Arjun. Hindi man inamin ay tila ba hinahanap-hanap niya ang presensya ng binata. Sa tuwing may check-up siya sa ospital, ay mas pinipili niyang doon na kay Arjun kahit pwede namang sa iba. Minsan nga, naghatid pang doktor ng tsampurado sa bahay nila nang malaman na naglilihi siya ng matatamis. Grabe ka ha, hindi mo naman kailangang gawin to eh. Natatawang komento ni Martina habang tinitikman ang tsampurado. Nako, pregnant ka. You need energy and nutrition. It's part of my responsibility as the father. Hindi siya sinagot ni Martina, pero ramdam niyang namula siya sa sinabing niya nito. Parang may kung anong kilig na kumalabit sa kanyang dibdib. Sa ospital naman ay napansin na rin nila ang pagiging malapit ng dalawa. Isang hapon ay nakita niya si Arjun nagkakape sa cafeteria habang kasama si Martina, na nooy nakangiti habang nakikinig sa komento nito. So ito na pala ngayon. Bulong ni Laika sa kanyang sarili. Kinabukasan ay pumasok siya sa klinik ni Arjun dalang isang files. Pero halata sa kilos niya na may ibang motibo. Hey, Doc Arjun, free ka ba mamaya? Dinner? Sorry Laika. May pinuntahan ba akong check-up kay Martina eh.
She's been experiencing a bit of back pain, so I promised her I'd pass by their house after shift. Wow! Talagang full service ka ha? Hindi ka naman OB. Baka mas okay kung ako na lang. After all, ako talaga yung dapat nag-aasikaso sa case niya. She's more comfortable with me, I guess. And well, it's personal now, Laika. Tahimik si Laika, pero halatang naiinis. Tumalikod siya, dalang mga papeles, at walang paalam na lumabas. Sa bahay, ay abala naman si Martina sa pag-ayos sa mga binili niyang gamit pambata. Bigay daw ng kaibigan ng pinsan niya. Habang inaayos ang malampin, ay hindi niya maiwasang mapangiti. Naiisip niya si Arjun kung paano nito siya pinapahalagahan kahit nung una ay ayaw niyang tanggapin ito sa buhay niya. Nasa ganitong pag-iisip siya nang biglang mag-message si Arjun. On the way to your house, may dala akong dinner ah. Kailangan ba rin mong pahinga, okay? Okay lang, huwag ka na mag-abala. Too late, may adobo na ako sa kotse. Ay, ang kulit talaga ng lalaking to. Naiiling niyang sabi. Pagdating ni Arjun, ay tila bahay niya na ang tahanan ni Martina. Komportable siyang pumasok, tinanggal ang sapatos at dumiretso sa kusina. Doc, parang ikaw na talagang may-ari nito ah. Biro ni Lola Pining habang inaayos ang lamesa. Sorry po Lola Pining ah. Gusto ko lang pong maging handa sa pagiging future daddy. Tumawa si Martina pero may pahid ng kaba sa kanyang puso. Future daddy. Handang-handa si Arjun. Siya kaya? Handa na rin kaya siya? Kinabukasan ay dumaan sa ospital si Laika sa record section at sinidyang tanungin ng nurse tungkol sa status ni Martina. May records ba kayo ng past partner ni Miss Martina Tolentino? Nagkatingin na ng mga nurse. Wala po ma'am. Confidential po yung mga ganoon. Never mind. Ako nang bahala. Sabay lakad palayo ni Laika. May masama siyang plano. Ilang araw lumipas ay mas lalo naging malapit sina Arjun at Martina. Hindi man nila hayagang sinasabi ay unti-unti nang bumabalik ang madamdaming ayaw sanang buhayin muli. Isang gabi, matapos ihatid ni Arjun si Martina mula sa check-up, ay saglit silang naglakad pa uwi. Thank you ha, lagi kang nandyan sabi ni Martina habang hawak ang bitbit ng prutas. Of course, wala akong balak mawala. Ever. Doc? Huwag muna ngayon please. Maayos na tayo. Ayoko munang masira yun. I understand. I'm not rushing you, okay? I just want you to know that I'm here. I'll wait kung kailangan. Tumango lang si Martina. Walang salita, pero ramdam niyang may bahaging natutunaw sa kanyang puso. Kinabukasan habang nasa trabaho si Martina, ay may dumating na parcel. Pagbukas niya isang envelope ang laman. May litrato. Siya habang papasok ng ospital, kasabay si Arjun. Sa likod ng larawan ay may sulat. Wala ka bang naiisip na dahilan kung bakit bigla siya naging interesado? Baka dapat magtanong ka. Ikaw ba talagang gusto niya? O yung responsibilidad lang? Napakuyom si Martina. Kilala niya ang estilo ng pagkakasulat. Si Laika. Bulong niya. Kinagabihan ay tahimik si Martina nang dumating si Arjun. Hey, may problema ba? Totoo ba talaga lahat ng ginagawa mo? What do you mean? Bakit parang laging perfect? Laging tama? Hindi ka ba napipilitan lang dahil may anak ka sa akin? Martina, come on. Napag-usapan na natin to, di ba? You know me. I wouldn't do things like this just because I have to. Kasi hindi ko maintindihan, Arjun. Ang bilis. Wala naman tayong relasyon noon. Tapos ngayon parang ikaw na lahat. Lumapit si Arjun at hinawakan ang kamay ni Martina. Iba na to, Martina. I admit noon, I didn't even know you that well. Pero nalaman ko may baby tayo. Yes, I step up. Pero hindi na yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Natutunan kitang kilalanin. Mahalin. Ayoko kasing masaktan ng Arjun. Hindi naman ako aalis eh. Hindi rin ako mananakit. I'll prove it to you. Sa kabilang dako ay may bagong plano na naman si Laika. Sa isang bar, kausap niyang isang lalaki.
Gusto mo ng trabaho? Tanong ni Laika sabay abot ng envelope. Anong kailangan mong gawin ko? Gawin mo ng kwento si Martina. I-post mo online. Gamitin mo tong account na to. Spread mo lang. Huwag ka nang magtanong. Napangisi ang lalaki. Kapag kumalat ng chismis, let's see kung hanggang saan tiyaga ni Arjun. Bulong ni Laika sa kanyang sarili. Nang sumunod na araw, ay nagulat si Martina sa biglaang pag-buzz ng kanyang phone. Isang notification mula sa isang public Facebook group ang lumitaw. Martina, ang babaeng kumabit sa doktor, may anak, hindi alam kung kanino. Kasama isang edit na larawan niyang nakangiti at nilagyan pa ng caption na, "Be proud girl, kahit buntis, may backup plan." Agad siyang kinabahan. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang bagong post. Lahat ng komento, puro panghuhusga, puro mura at puro malusyoso. May mga nakakakilala sa kanya at may mga kung ano nung haka-haka. Diyos ko, hindi niya alam kung paano nakuha ng taong yun ang picture na yon. Hanggang sa maalala niya yung private account na minsang pinagamit ni Arjun para daw sa hospital documentation. Doon niya in-upload ang litrato. Napupunta ng ospital si Martina nang wala sa oras upang sugurin si Arjun. Arjun! Napalingod agad ang doktor. Bakit? Anong nangyari? Pinakita ni Martina ang cellphone. Ikaw lang binigyan ko ng access dito. Tapos ito, may nag-post ng ganito gamit yung picture na nilagay ko sa account na yon. Martina, I swear, hindi ako to. Bakit ko naman gagawin to? Kilala mo naman ako. Sino pa ba, Arjun? Sino may access? Saglit siyang natahimik. Hindi dahil naniniwalan siyang si Arjun ang may gawa, kundi dahil nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib. Parang may bumigat sa kanyang tiyan. Masakit ang puson ko. Mabilis ang naging kilos ni Arjun. Inalalayan siya papasok ng klinik. Martina, huminga ka. Ako muna. Don't panic. Stay calm, okay? Pagdating ng OB-GYN ay agad na sinailalim sa pagsusuri si Martina. Mabuti na lamang at agad siyang naagapan. Walang naging masamang epekto sa baby. Pero kailangan niyang makonfine at i-monitor. Si Arjun ang hindi umalis sa kanyang tabi kahit pabigyan siya ng duty. Pinasa ko muna kay Doc Reyes yung rounds ko. Gusto ko ako magbantay sa'yo. Sorry Arjun kung napagbintangan kita kanina ha. Hindi mo deserve yun. Okay lang. Naiintindihan ko. You're under a lot of stress. Natural lang na mag-react ka ng ganun. Pero I promise, hahanapin ko kung sinong magawa nito. Si Laika. Nagtama ang tingin nila. Napabuntong hininga si Arjun. Yeah, may ideya na rin ako. Actually, matagal ko na siyang pinagsosospetsahan. Kinabukasan habang nagpapahinga si Martina, ay dumaan si Laika sa ospital. Bit-bit nito ang isang maliit na bouquet at prutas. Naka-fake smile pa. Hi Arj! Nabalitaan ko na na-confine si Martina. Nakaka-stress talaga pag buntis, no? Sabay tingin kay Martina na tila may mali siya. Laika, pwede ba tayo mag-usap? Outside. Malamig ang boses na sagot ni Arjun. Medyo napatras si Laika, pero ngumiti pa rin. Sure, anything for you, Arjun. Paglabas sila ng kwarto, ay diretsong nagtanong si Arjun. Bakit mo ginawa yun? Excuse me? Don't act innocent. Ginamit mong account ko para ipahiya si Martina. You had access when I left my iPad sa launch nung may seminar tayo. I even caught you browsing it, remember? Sandaling tumahimik si Laika. Tila nabigla sa paranggahang tanong ni Arjun, pero agad din siyang nakabawi. Fine. So what kung ako? She deserves it, Arjun. Gumising ka nga. That girl is dragging you down. Hindi mo pa ba nakikita? She's not your level. She's not even supposed to be part of your future. Stop. Just stop. I never gave you any reason to think na may tayo. You're my colleague. But you crossed the line. Alam mo bang muntik na siyang maspat kanina? Dahil lang sa kaibangan mo? Pero mahal kita, Arjun. May luha na sa matang bulong ni Laika. Sorry, Laika.
But I don't feel the same. Please, umalis ka na. Tumitig ng malamlam si Laika kay Arjun, saka mabilis tumalikod at labag sa loob na umalis. Pagbalik ni Arjun sa kwarto, ay nakaabang na si Martina. Ayos ka lang? Tanong niya at umupo sa gilid ng kama. Umalis na ba si Laika? Oo, kinausap ko siya at inamin niya. Ang hirap naman. Hindi pa nga tayo, ang dami ng komplikasyon. Paano kung... Kung ano? Kung mahalin kita. Hindi sumagot si Arjun agad. Hinawakan niya lang kamay ni Martina at mahigpit yung pinisil. Makalipas ang ilang araw, ay nakalabas na rin ng ospital si Martina. Nagdesisyon siyang bumalik sa bahay nila sa Rizal para makapagpahinga ng husto. Hindi naman tumigil si Arjun sa pagpaparamdam. Araw-araw ay nagpapadala siya ng pagkain, vitamins at mga pasalubong para sa anak nila. Minsan may voice notes pa sa messenger. Hey, I saw this baby mobile. Ang cute. Gusto mo ba to for the crib? I read sa isang journal na may benefits daw pag binabasa yung tatay yung baby. At nasa tiyan pa lang. Kaya ito, I'll try. The Little Prince, Chapter 1. Kahit pilit nilalabanan ni Martina, ay unti-unting lumalambot ang puso niya. Isang gabi habang nakahiga siya ay tumawag si Arjun. Pwede ba akong dumaan bukas? May dala ka na namang pagkain. Hindi, meron. Pero may gusto sana akong sabihin. Kinabukasan nga'y maagang dumating si Arjun. May dala nga itong pagkain, pero mas napansin ni Martina ang maliit na kahon sa bulsa nito. Hindi to singsing, relax. It's just a charm. Saint Gerard. Patron saint of expectant mothers. Para sa'yo. Salamat. And also, gusto ko lang sabihin na I'm not perfect, but I'm trying. Hindi ko naman agad maayos ang lahat sa paligid natin pero I'm sure sa isang bagay na ayokong mawala ka. Arjun, I'm scared. You know that, right? Me too. Pero diba it's better matakot habang magkasama? Kaysa matapang ka nga pero mag-isa. Tumulo ang luha ni Martina. Paano mo ito nagagawa? Ginagawa ko lang dapat. Kasi mahal na kita, Martina. Isang tahimik na gabi ay nakatayo si Martina sa balkonahan ng bahay. Suot ang simpleng duster. Hawak ng isang tasa ng gatas na hindi niya rin naman iniinom. Hindi pa rin ba siya tatawag? Tanong niya sa sarili sa batingin sa cellphone na nakacharge sa lamaseta. Isang linggo nang nakalipas mula ng ospital siya dahil sa pagdurugo. Isang linggo na rin araw-araw siyang binabantay ni Arjun. Hindi man ito lagi sa kanyang tabi sa gabi, pero araw-araw ay may mensahe, may tawag, may pagkaing dala at may pasalubong. Naramdam niyang pagbabago. Hindi na ito ang Arjun na iniisip niyang walang pakailam. Hindi na itong Arjun na iniwasan niyang mahalin. Pero gaya ng lahat ng kwento ng puso, ay may balakid pa rin. Si Laika. At bagamat sinabi na ni Laika sa harap ni Arjun na hindi na siya makikialam pa hindi pa rin mapanatag si Martina. Kasi masyado ng maraming sakit ang dinulot ni Laika. Hindi niya agad-agad makakalimutan. Are you still up? May dala akong bulalo. Can you come over? Message yun galing kay Arjun. Napangiti si Martina. Iyan ang isang bagay na hindi niya kayang tanggihan, ang bulalo at si Arjun. Pagkaraan ng ilang minuto ay narinig ang busina sa labas. Dumungaw siya at natanaw ang pamilya ng sasakyan ng lalaki. Pagkabukas ng gate ay si Arjun na galing lumapit. May bitbit na 2 paper bag. Alam kong midnight na, pero hindi ako mapakali. I wanted to see you. Pasok ka na, mainit pa yata to. Habang sabay silang kumakain sa maliit na masa, ay si Martina ang unang bumasag ng katahimikan. Na-meet mo ba si Laika these last few days? Tumigil sa pagsubo si Arjun. Yeah, she came to the hospital. Alam mo bang siyang unang nagpresenta na mag-donate ng dugo nung na-admit ka? I just explained to her na okay ka naman ah. Seryoso? Yeah. Sinabi niya rin na gusto niya nang itigil lahat ng kalokohan niya. Na-realize niya raw na kahit anong gawin niya, ay hindi ko siya mamahalin the way I love you. Natigilan si Martina. Pwede ka ba ulit marinig yung huling sinabi mo? Huminga ng malalim si Arjun. Martina,
Alam mo naman na mahal kita, di ba? Hindi ko na siguro kayang hintayin pa ang perfect moment. Alam kong komplikado, may takot, may duda. Pero isa lang sigurado ako. Ikaw ang gusto ko makasama sa araw-araw. At sa bawat pagising. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Natatakot ako, Arjun. Parang lahat na lang sinabotahin ni Laika. Huwag mo nang isipin yon. Tapos na si Laika. She even told me na gusto niya nang magsimula ng bago. Sa ibang ospital. Sa ibang lugar. She said na alagaan kita. Kaya kahit hindi niya na kayang magustuhan ka para sa akin, ay alam niya kung gaano ka kahalaga sa akin. Talaga bang sinabi niya yon? Word for word. Tumahimik sila ulit. Umuulan na sa labas, ngunit sa loob ng malit na bahay ni Martina ay mainit na bumalot sa kanilang katawan. Kinabukasan ay nagising si Martina sa maagang text ni Arjun. May pupuntahan tayo ah. Please be ready by 8. Casual lang. I'll pick you up. Hindi alam ni Martina kung anong meron. Pero sumunod siya. Naka-jeans at blusang may simpleng borda. Inayos siyang sarili kahit may konting kaba sa kanyang dibdib. Pagdating ni Arjun ay ngumiti ito at iniabot sa kanyang isang maliit na bouquet ng wildflowers. Para sa'yo. Wala lang. Naalala kita nung nakita ko to sa gilid ng daan eh. Para akong artista sa rom-com. Sana nga totoong pelikula to. Para sure akong happy ending tayo. Dinala siya ni Arjun sa isang lugar sa Tagaytay. Walang masyadong tao. May view ng kamundukan at malawak na damuhan. May dala itong picnic mat, termos at mainit na tsokolate at mga pastries. Gusto ko lang tayong dalawa. Walang hospital, walang stress, at walang Laika. Ang sweet mo naman ngayon. Masarap palang magmahal, no? Hindi nakasagot si Martina. Napayuko siya. Hey, it's okay. Hindi ko naman hinihinging sagutin mo ako agad. I just want you to know that I'm here. I'll wait. Ilang linggong lumipas, unti-unti ay bumalik sa normal ang lahat. Nawala ng mga anonymous posts. Si Laika ayon sa balita ay nasa Iloilo na. Nagsimula ng bagong practice isang private hospital. Hindi na sila nagkita pa. Ngunit isang araw habang nagpapahinga si Martina sa rooftop ng ospital, ay dumating si Arjun. May hawak na maliit na kahon. Oh, don't worry. Hindi proposal to ah. Anong meron? Binuksan ni Arjun ang kahon. May laman itong maliit na pulseras na may nakaukit. For the heart that healed mine. Gusto ko lang sabihin na salamat sa lahat. Sa tiwala, sa pagbibigay ng pagkakataon, sa pag-amin na hindi ako perpekto. Pero sinubukan mo makita pa rin ako sa kabuuan ko. Alam mo bang ilang gabi akong umiyak dahil sa'yo? Alam mo bang halos mamatay ako sa kaba nung nasa ER ka? Arjun, tayong dalawa. Against all odds. Pero feeling ko kapag ang tadhanang pumili at ilang Laika pang sumingit at ilang fake account pang gumawa ng gulo, tayong dalawa pa rin sa dulo. Matamis sa sambit ni Arjun. At doon, sa simpleng gabi ng pagtatapat, sa ilalim ng kalangitan at ilaw mula sa mga poste ng ospital, ay hinawakan ni Martina ang kamay ni Arjun. Mahal din kita, Arjun. Hindi sila perpekto, pero sa wakas, pinili nila ang tadhana. Lumipas pang ilang buwan ay nakapanganak na si Martina, isang maganda at malusog na babae. Pinangalanan nila itong Leah. At mabilis na lumipas ang mga taon, ay mabilis nang lumaki ang anak nila kasabay ng pag-usbong ng kanilang pagmamahalan. Arjun, bilisan mo! Baka mamiss mo yung sunset! Sigaw ni Martina habang hawak-hawak ang maliit na kamay ng kanilang anak na si Leah. Wait lang babe, pinapaayos ko lang tong picnic mat. Baka mamaya may langgam na naman na umatake sa pagkain eh. Natatawang sagot ni Arjun habang pinapagpag ang mat at iniayos ang basket na may lamang sandwiches, prutas at juice. 3 taon ang lumipas mula nang humupang lahat ng gulo. Mula sa selos, kasinungalingan at mga planong muntik ng sumira sa kanila. At sa paglipas ng mga taon, ay napalitan ng mga luha ang matitibay na yakap, ang mga sigawan, ang tahimik na pagkakaunawaan, at ang masakit ng isang mas matatag na pagmamahalan. Si Laika ay matagal na rin hindi sila nagkita. Minsan nagdadala ito ng email kay Martina. Maikli pero malinaw. I'm sorry, I finally decided to start over.
Sa totoo lang, thankful ako sa inyo. Hindi ko na uulitin yung mga pagkakamali ko. I hope you both find lasting peace. Hindi na muling sumagot si Martina. Hindi na rin na kailangan pang balikan ang mga sugat ng nakaraan. Ang importante ay natuto silang lahat at natapos sa tama ang lahat ng mali. Leah, do you like the beach? Tanong ni Martina sa anak nila habang pinupunasan ang bibig nito na may mancha ng strawberry jam. Yeah, Mommy. The water is sparkly. Sabay turo ng bata sa dagat habang kumakaway ang munting mga daliri nito sa mga alon. Napangiti si Arjun at naupo sa tabi nila. Yumakap siya kay Martina mula sa likod at pinatong ang baba sa balikat ng asawa. You know, sometimes, I still can't believe you're mine. Grabe ka naman. Lahat man ng doktor ganyan nga corny. Only the ones who fall in love with their stubborn patience. Sagot ni Arjun, sabay halik sa kanyang pisngi. Sus, ikaw nga itong matigas ang ulo noon eh. Ayaw pang aminin na may gusto ka sa akin. Ganting banat ni Martina habang hinawakan ang kamay nito. Tumingin si Arjun sa langit. Grabe. Parang kahapon lang yung first time tayong nag-away sa hallway ng ospital ah. Hindi ko makakalimutan yun. Pakaramdam ko noon, isa kang hambog na doktor na puro utos. Ikaw naman, akala ko talaga suplada ka at laging galit sa mundo. Nagkatinginan silang dalawa at nagtawanan. Napuno ng katahimikan ng paligid, pero hindi yung uri ng katahimikang mabigat, kundi yung nakakagaan ng dibdib. Yung tipong ramdam mong ligtas ka, mahal ka, at sapat ka. Matapos ang picnic, ay naupo silang tatlo sa buhangin. Nakasuot si Leah ng pink na sun hat habang nagdo-drawing ng mga puso at smiley sa buhangin gamit ang isang maliit na stick. Si Martina na may nakaalalay sa anak, habang si Arjun ay nakatingin sa kanila parang sinisik sa alaala ang bawat sandaling yun. Do you ever think na kung hindi tayo nagkakalala sa ospital, hindi natin mararating to? Honestly, lagi kong iniisip yan. Pero naniniwala ako na kahit saan tayo dalhin tadhana, we'll still find each other, eventually. Cheesy mo talaga? Tumahimik sila saglit habang pinagmamasta ng anak. Si Leah nabunga ng lahat ng pinagdaanan nila. Isang paalala na kahit gaano kahirap ang simula, ay may magandang ending basta't pareho kayong lumalaban. Ang dami nating pinagdaanan, no? Oo nga, pero ang dami nating natutunan. Tulad ng patience, tulad ng never giving up, tulad ng learning to forgive, even if it takes time. Nagtagpo ang mata nila. Mahal kita at pipiliin kita, araw-araw. Nagigilig ang luhang tugon ni Martina. Ilang buwan matapos ang picnic na yun, ay inaniyahan silang magsalita sa isang seminar tungkol sa healing and hope. Real stories from real people. Si Martina nagsalita tungkol sa emotion recovery habang si Arjun naman sa stress and mental health sa medical field. Nagulat silang mapansin ang maraming kabataang nakaka-relate sa kanilang kwento. Maraming beses kong naisip na hindi ako sapat, lalo na nang na-post online yung private moment ko. Feeling ko, tapos na ang mundo. Pero ang totoo, kaya mong bumangon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang isang taong pipiliin kang mahalin kahit hindi ka okay. Sabi ni Martina sa entablado. Tumayo si Arjun at hinawakan ang kamay ni Martina. You're not here to pretend we're perfect. You're here to say, kaya mo rin. Nagpalakpakan, luha at mga ngiting puno ng pag-asa. Pagbalik nila ng bahay, ay niyakap ni Martina ang anak. Leah, did you miss Mom and Daddy? Yes, but Lola and Lola gave me cookies. Masiglang sagot ni Leah. Tumawa si Arjun. Spoiled na tong anak natin ah. Ewan ko sa'yo. Bastang alam ko, mahal na mahal ko kayong dalawa. Sabay yakap ni Martina sa mag-ama. Sa dulo ng lahat ng sugat at pagsubok ay iisa lang natutunan ni Martina. Na ang pag-ibig ay hindi lang basta kilig o saya. Ito'y pagpili ng araw-araw sa hirap man o ginhawa. At sa bawat umaga, habang pinagmamasdan ng asawa at anak, ay alam niyang tama ang kanyang pinili. Isang anak, isang pagmamahalan, at isang bagong simula
Hindi talaga hadlang ang kahapon para hindi maramdaman ang pagmamahal ngayon. Kapag natutunan mong patawarin ang sarili mo at hayaan ng iba na mahalin ka sa kung sino ka, ay doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan at simula ng bagong buhay. Naway nagustuhan po ninyo ang kwentong handog namin para sa inyo.